Oo. Yung ganyan, attorney, paano ba maiimbestigahan ng ano yan, ng COMELEC or Ombudsman? Meron ba magsasak pa ng reklamo o automatiko yan na iimbestigahan yan ng dalawang ahensya? Magkukusa sila. Oo. Well, yung COMELEC dapat motu proprio dahil kami narinig nga silang ganyang admission, at saka yung may mga alingas-ngas nga tungkol sa mga flood control project na yan na ang ibang mga politiko ay nakikialam. Well, titingnan siya, parang tingnan ng COMELEC ngayon, yung bang mga proyektong yun ay nagamit for political purposes ng mga panahon ng election period. Pero hindi yung dahilan para matanggal kaagad ang nasabing mga opisyal. Kasi magsasampa ka siyempre ng criminal case laban sa kanila. Yan ay dadaan yan sa fiscal office o kaya sa ombudsman. Then pupunta yan sa regional trial court kung yan ay election offense case. Pupunta yan sa regional trial court. Kung makonvict man doon o naman, pupunta pa yan ng Court of Appeals. Ano mangyari, pupunta pa yan ng Supreme Court. Kaya hindi mo pwedeng asahan na ngayon antimano, ay naku, ba't tatanggal na si ganito, si ganon. Hindi mo pwede. Kasi mahaba po ang proseso natin. So, yun moral na lang ang pag-uusapan nila. Ang mangyayari niyan, taong bayan ngayon sa darating na halalan ang makakakilala sa mga uri ng mga kandidato natin, sa mga lumabas na mga pangyayari. And those similarly situated na kandidato ay dapat pag-aralang mabuti ng taong bayan. Maaring hindi matanggal ngayon, pero sa susunod na halalan, pwede silang matanggal sa pamamagitan ng boto ng taong bayan.